makifiesta at makipagbasaan sa pagdiriwang ng Lechon Festival. Di naarangkada sa parada ang outspoken heartthrob na si Sean Lucas. Matapos ang mahabang lakaran, kainan na! Sasamahan ako ni Sean na ihanda ang ating pork balayan. So, pork balayan is ginisang baboy sa bagoong balayan. Reputasyon ko na dito sa farm to table na ako yung baby boy yun. Lang yung pinaglulutuan. Legendary Batanggenyo Leo Martinez may pa-house tour sa kanyang ancestral home. Alangay, sama na din eh! Mga kabayan, ay sinsay muna kayo din sa balayan ay makapamiesta. Ngayong tag-ulan, tara na sa Diliman! Painitin ang sikmura sa muusok na sabaw with authentic kalabaw at abangan ang back-to-back mango-fied dishes na gugulat sa inyong panlasa. Mula sa mainit at malinsangang panahon, ang sarap lang sa feeling na may panakanak ang pag-ulan ngayon. Kaya naman hindi ko na palalagpasin ang moment na to na makipagbasaan. Kasama ang Farm to Table team, dumayo ako rito sa bayan ng Balayan sa Batangas para makiselebrate sa kanilang taunang parada ng lechon. Habang naghahanda si Chef JR sa iluluto niyang dish na may balayenyo twist, ako naman makikipiesta muna. Kasama kong makikisaya sina Ginoo at Binibining Balayan 2025. First time ko to, pero ang sabi nila, wala raw uuwing tuyo rito. We'll see! This is Sean's Cam, follow my POV. This year, nagsi-celebrate po ang Municipality of Balayan ng 67th parada ng lechon. 1929 pa po siya. Yun po yung first ever recorded parada ng lechon. Kaya lang, kung titignan po natin, nung 1929 pa pala siya, then how come 67 pa lang ngayon? Supposed to be dapat siya ay 97th na. Kaya lang po, noong 1959, na-establish po ang Hermandad San Juan Bautista or Brothers of St. John the Baptist, na ang main role po nila, of course, sila po yung organizer mismo ng parada ng lechon. Ang ginawa po natin, of course, inihabol na po natin siya kung kailan po unang na-establish yung organization na nag-organize ng parada ng lechon na nangyari po noong 1959. That's why ngayon po siya ay 67 parada ng lechon. Basta pistang Pinoy, madalas bumida ang lechon sa handaan. Pero alam niyo bang may mas malalim na rason ang tradisyon ng pagpaparada ng lechon? Para sa mga Balayenyo, ito ay simbolo ng pasasalamat sa natatamo nilang kasaganaan at tagumpay. Noon po kasing unang panahon, sabihin na po natin na hindi naman po lahat ng pamilya ay may kakayahan, may kakayanan na makapagpatapos ng kanilang mga anak sa pag-aaral, lalo't higit kung yan ay kolehiyo. Kaya nga lamang po, kumbaga, yung pagpaparada po ng lechon ay naging celebration po siya, of course, ng isang pamilya na matagumpay na nakapagpatapos ng kanilang anak sa kolehiyo. So bilang parte po ng kanilang pasasalamat, umikot po sila sa kanlurang bayan, bit-bit po ang lechon. Alas 5 pa lang, pasada daw sila. Anong oras naman ngayon? Ano, ay tayo na ang saya na dito. Nandito na tayo sa exciting part. Ang pinaka-aabangan ng mga dumadalo rito, ang basaan. Ayun, napasabak na. Yung parada po kasi ng lechon, of course, andyan po si St. John the Baptist. Hindi po ba? And pag sinabi po nating St. John the Baptist, palagi nating ini-associate yung pagbibinyag kay Jesus Christ and at the same time, yung baptism, of course, si Jesus Christ. So bilang Thanksgiving kay St. John the Baptist, of course, in-incorporate na po natin ang parada ng lechon at saka po ang St. John the Baptist na feast day. Bukod sa pagdiriwang ng pasasalamat, ang parada ng lechon ay nagsisilbi ring tagapagbuklod ng mga Balayenyos. Ilan nga sa matitibay na samahang nabuo rito
ay dulot ng kagustuhang ipagpatuloy ang naturang tradisyon. Tulad na lamang ng Buwaka na Club na nagsimula sa isang barkada taong 2004 at ngayon tumatawid na sa ikalawang henerasyon. Talaga namang buhay na buhay ang kultura ng mga Balayenyos. Kaya naman proud na proud ang reigning Binibini at Ginoong Balayan na irepresenta ang kanilang lugar. Welcome to Balayan. Welcome to Balayan. Ito yung dahilan bakit balayan yung iluluto natin ngayon. Exactly. So yung bagoong nila, yung bagoong Balayan is unique compared to other forms of bagoong sa How Pilipinas. so, chef? Makikita mo yan, para lang siyang patis. Oh, Very pure. Uniform. Liquidy yung kanyang itsura. Walang kahit anong makikita kang bits. But still made from... Fermented fish. Okay. So, since special yung pagdadala natin ng dish, brother, Yun taga-Balayan talaga, inaisip natin, gawin natin siyang bida. Gagawa tayo ng pork Balayan. Let's go. Yan. So, pork Balayan is ginisang baboy sa bagoong Balayan. Yan. So, gigisa lang natin to. And habang nagsasama-sama yung aromatics natin dyan, ilalagay na natin yung ating bagoong Balayan. So we have here tomatoes, ginger, onions, garlic, at syempre, some chilies to may spice ganun bagoong? things up. Yes, sir. Ayan. So nakikita natin, from raw bagoong aroma niya, what's wafting right now, what's coming out from our pan is Manamis-namis. complex na kumbaga. Yan, may iba na siyang na-infuse na flavor. And at this point, this is the perfect time na ilagay yung ating chilies Yan. and yung ating pork. Siyempre. Pork, di ba? So, siyempre, kung merong pork binagoongan, introduce natin si pork Balayan. Yan. So, we're just going to let this soak up all those flavors. And then, siguro, let's give it around 20 to 30 minutes. After nun, pare, ganun kasimple. We're done. Tapos ang boxing. We're ready to serve. There you go. So, medyo tuyo na, no? Yes, sir. Nagmantika na rin siya. Damn. Mantika, lagay mo sa kanin pagkatapos. Yes, sir. Magbabahog. Brother, hindi naman na siguro tayo mapapaya kay Sir Leo. No, pag hindi pa siya natuwa nito, No? hindi ko na alam. Tara! Sure na to. Oo, punta na tayo. Let's go! Let's go, let's go. Dito. Kilala natin siya sa mga pambihirang karakter na ginampanan niya. Tatalino. Iho. Ang problema ko po ay nahihirapan po akong umiwas sa tukso. Ano kaya po ang inyong maipapayo sa akin? Hindi ako sanay sa mga gayang hiwalayan. Hindi po kayo sanay. Wala akong mga experience sa mga pambababaeng gayaan. Oh! Gaway strict ang parents ko. Pero kapag hindi siya nagpapatawa sa camera, saan nga ba nagre-relax ang isang Leo Martinez? Samahan niyo kami ni siya na silipin ang natatanging ancestral house dito sa Balayan, Batangas. Nag-uusap po kami ni Sean na this is the first time na nakatungtong po ako sa actual ancestral house na malalim yung history, of course. Tapos, tinitirahan. Kasi kadalasan po ng mga... Nandito pa. Opo eh. Ito, 1862. Wow. Ginawa. Ang original owner nito, lolo ng lola ko. Wow! That's how many generations na. Mahirap bilangin Mahirap siya. na bilangin. Lolo ng lolo. Ayan, ito yung pinagawayan ng lolo ko para sa lola ko in 1939 for their silver wedding anniversary. Wow. Siya throughout the halls, yung mga photos for your family, everyone, all the generations that lived here. Ito naman yung part ng room nila nung lolo at lola ko. Ito yung
built in 1936 to 1939. Puno ng masasayang childhood memories si Sir Leo ang bahay na ito kapag umuwi siya tuwing bakasyon. At hanggang sa kasalukuyan, hindi siya nagmimintes na bisitahin ang lugar na kanyang kinagisnan. Tumayo sa parada, Sir Leo, kanina. Sumama kayo? Sumama? Oo. Kanina, mga 8 o'clock to about, 7 to 10 o'clock nandun ako. Yung the way sineselebrate ng taga-Balayan, yun yung nakakatuwa. Parang po pag-celebrate nila dito po sa ancestral house nila. Na they're really proud of what you guys have. Oo, at saka ang mga pagkain, yung mga dating Opo eh. kinakain nila, yung mga inihanda namin sa mga piyesta talaga. Tsaka parang there's so much tradition, so much things that are passed through generations, like this house. Yun nga po, yung bahay nyo talaga kapag Balayan ang sinabi, Oh, isa sa tourist spot eh. Lumang bahay kasi. Kamusta po? Approve po ba ang luto ni Chef sa inyo? Oo. Suwabe lang yung pagtama ng bagoong. Apo, yung bagoong Balayan po kasi talaga yung isa sa mga main products nila. So, ginagawan lang namin ng ibang atake. Oo. Yung pinagyayabang namin, pinagmamalaki talaga namin yung bagoong Balayan dito. Ang bagoong Balayan napakasarap, pero bukod sa napakasarap, very sanitary ang pagkakagawa. Yes. Untouched by human hands ang bagoong Balayan. Opo. Kitang-kita ko, paa ang ginagamit. Doon ang pangalan yung unique na lasa pala. Walang kupas ka, Don Robert! Nadali mo ako ron ah. Pero kidding aside, talaga namang maipagmamalaki ang bagoong Balayan mula sa proseso ng paggawa hanggang sa lasa nito. Kaya naman, taas noo ang mga Balayenyo sa kanilang signature bagoong. Machine na po yung ginagamit nila Oo. para durugin. Kasi nasabi kong paa ang ginagamit. Kasi nung maliit kami, yun yung nung nagbabagoong dito yung lola ko, kami yung tinatapakan namin para madurog. Ngayon may mga Like yung mga grinder na po. Oo, ginigiling na. Yes. Pero dati, bago i-ferment yan, ilalagay sa tapayan yan Opo. eh. Tapos nakabaon sa lupa. Yes, para po yung Oo, temperature. pero before that, tinatapakan ng mga bata. Kami mga bata ang taga-tapak. So kaya po gumagawa po kayo dito ng bagoong dati? No, doon sa baba. Kung may leftover lechon kayo dyan pagkatapos ng parada, abay may tips si Sir Leo kung paano nyo pasasarapin yan with bagoong Balayan. Kami, ang ginagawa namin sa paglitsyon, pagka na, di ba, kukunat na yon, Apo. ilalagay namin sa yung fryer or yung dati yung bumubos para tatanggalin mo lahat ng lulutong. Apo. Pritsyon. Parang gano'n. Pero ang sausawan na bagoong Balayan na may sili at saka kalamansi. Nako. Hindi ka ba natatry yun? Yun ang masarap So na sabihin yung mga lechon na pinarada kanina, ganyan yung Oo, gagawin. gagawin mong kung gusto mo, yung lechong kawali mo, Apo. ililitsong kawali, yun, masarap isaw sa bagoong. Parang, oo nga, no? Kaya kailangan Oo, subukan yun. yung bagoong ang sausawan namin doon. Ay, kaya mga kabayan, ay sinsay muna kayo din sa Balayan, ay makapamiesta. Miskin na hindi piyesta, masaya din mababait ang tao. Siyempre, nabare. Ayan! Maraming salamat sa inyo. Sila ang bantayog ng pagkaing makabayan, ang kampyon ng kalan, handang tumuklas ng bagong lasa. Bumubuhay sa tradisyong kanilang kinagisnan, lasapin natin ang kwento ng bawat kusin hero. Tag-ulan na naman. Kapag medyo malamig ang panahon, hindi ba't masarap humigop ng mainit na sabaw? Eh kung samahan pa yan ng malambot na laman ng kalabaw. Legit yan! Dito lang sa May Diliman. Napaka-blessing po ng lugar nito. Simula nandun pa kami sa sidewalk hanggang nakapwesto kami, talagang hindi kami iniiwanan ng mga customer namin. Talaga nagda-drop by po kami dito, sir. Kasi pinabalik-balikan ko talaga yung sabaw na. Sa pagdaan-daan ko, nakita ko marami laging kumakain dito kaya sinubukan ko yun. Kaya nung masubukan ko, nabalik-balikan ko siya. Masarap po siya. Talagang andun po yung sinabing kalabaw talaga. Mura na, masarap pa. Malinamnam po siya. Masarap. Malambot yung karne niya. Hindi siya maanggo. At affordable ang presyo.
Sulit na sulit. Hindi siya kagaya ng ibang kalabawan na typical na lutong parang lutong kalan lang lutong. Ito, malambot yung karne. Sarap. 2009, may extra lang po si nanay sa kapatid niya. Hanggang sa nagkaroon si nanay ng puhunan na inutang pa niya yung sa Bombay 5,000. Nagpagawa siya ng karito sa kapatid ko. Diyan po kami dati sa gitna, sa island. Yung mga kapatid ko naman, kumakaway-kaway sila sa mga customer para mapansin kami. Mula sa kakarampot na puhunan, ang negosyong kalabawan na tinayaan ng ina ni Marilu noon, lumago at naitaguyod sa pagtutulungan ng kanilang buong pamilya. Pero ano nga ba ang binabalik-balikan ng mga tao sa kalabawan? Sinigang tapos kalabaw din na nilaga sa dinakdakan. Nakaka-refresh yung kanya kasi mainit yung sabaw tsaka yung lasa ng timpla niya sakto lang. Kadalasan pong kumakain talaga dito mga taxi driver, mga nagdi-deliver. Ang ano po talaga namin dito kasi kalabaw, yung sinigang namin na baboy, tsaka yung dinakdakan po. Ito po yung dinakdakan namin na wala po siyang utak. Kasi po iba po ayaw po na may utak, iba po dinakdakan, may mayonnaise. May atay, ito po plain lang po. Ito nga po yung tinuturo ko sa mga tauhan ko dahil na hindi habang panahon, mamasukan kayo, mangangamuhan kayo. Kung ano bawang maghiwalay-hiwalay tayo, meron kayong matututunan dito. Yun lang gusto kong matutunan nila, yung tingnan nila yung ginagawa ko. Kasabay ng pag-unlad ng kalabawan, layunin ni Marilu na walang maiwan ni isa sa kanyang mga tauhan. Kaya tinuturuan niya ang mga ito kung paano magsimula ng simpleng negosyo. Proud po ako na nakakatulong po ako sa kanila kasi napag-aral nila anak. Meron po dyan na napagtapos niya na yung pag-anak niya. Malapit na. Kaya proud po ako sa hanap buhay ko na yan. Sobrang kasing hirap namin nun eh. Halos lahat ng ng paninda namin, sobrang galing kami sa sidewalk, tapos magkakaroon kami ng pwesto. Talagang kung babalik-balikan mo yung sitwasyon na yun, yun talaga yung laging nagpapalakas sa akin kasi kahit nasa pwesto na kami, minsan magda-down siya dahil sa mahal ng bilihin, magkakaroon ka ng biglaang problema, dyan lang namin lahat kinukuha sa tindahan. Kaya nagiging na lang sa akin, lalakas yung loob ko, yung babalikan ko yung panahon na nasa sidewalk kami. Kaya hanggang ngayon, sobrang mahal na mahal ko yung hanap buhay namin na yan. Kahit na nandyan na yung napapagod ako, kailangan ko pa rin talagang bumangon para ipagpatuloy. Kahit na ganun yung pinanggalingan namin, pinagmamalaki ko pa rin yung nanggaling kami sa sidewalk hanggang sa nagka-pwesto. Pinagmamalaki, hindi ko po yung kinakahiya. Galing kami sa sidewalk, kahit na maraming naniliit sa amin, mas pagmamalaki ko pa yun. Dahil sa marami ako natutulungan, lakas ng loob, tapang. Saka mahalin mo yung hanap buhay mo. Kung kanina lechon overload tayo sa parada, ngayon, isa-share ko sa inyo ang kakaibang pork dish with a tangy twist. It's basically an appreciation for an ingredient na I think yung Igorot side, which is my mom's side, ang nakapagbigay sa akin nun. Appreciation ng baboy. Yung partner kasi nito is yung mangga na napitas natin dito sa Lahardin na favorite naman nung isa ring ina sa buhay ko, ang aking asawa, na paborito niyang side dish na mangga na may wansoy. So ito yung ating grilled pork with ensaladang mangga na may wansoy. When it comes to grilled pork kasi ng mga Ilocano, kasama na yung mga taga-taas, is we really like to grill our meat ng almost charred yung buong surface. So parang mukha siyang sunog, pero mataas kasi yung temperature nito. Ang purpose nun is para moist pa rin or malambot pa rin yung gitna. All right, let's season this with salt. At this point, it's very important na imamassage ninyo yung ating mangga. Next up, sugar naman. And pepper.
So once na parang nagtubig na yung ating mangga, that's a perfect time para ihalo naman yung ating wansoy. For some added kick and color na rin for presentation, chilies. Then, top lang natin with the rest of our corianders. Ito yung parang pinaka-leaves na. I wouldn't wanna chop it finely para lang mas kitang-kita yung dahon. And then after nyan, pwede tayo mag-serve. Dito naman sa Lahardin, ngayong pagbisita natin mismo, kung saan meron silang available na tilapia, may mga gulay tayo dyan, may kangkong sila dun sa kabilang pond nila, and we will be doing sinigang na tilapia sa mangga. So we have here our unripe mangoes or green mangoes. We are just going to slice the flesh. And then of course, pag sinigang, papaisdayan or karne, masarap pa rin yan ng may kamatis. Yung atin namang sibuyas. Okay. Of course, yung ating siling haba. Then yung ating nahuling tilapia dito mismo sa fish pond ng Lahardin. Patis. Then, water. Better actually kung meron kayong rice wash or hugas bigas. And then finally, yung ating green mango puree. So lagay lang natin yan dyan, half of it. And pwede na nating isalang. Mamaya pag paluto na ito, ilalagay lang natin yung ating kangkong na nakuha nga dun sa kanilang fish pond, tapos the rest of our green mango puree. Simmer na yung ating tilapia for about 15 minutes. Makikita natin yung sabaw niya medyo lumalapot na. And to finish off yung ating dish, lalagay lang natin yung last batch ng ating green mango puree. At of course, we're gonna top it with our kangkong tops. Simmer lang yan, pakulo lang mga siguro 5 minutes. Pwede na mag-serve.